Renz Abando kaya pala umalis sa KBL dahil namataan na kinurakot daw ang sweldo niya sa team na to. Bali parehas kasi sila ng karanasan ng KBL MVP na si Ethan Albano na ayon kay alias Korean Bake, hindi daw siya nabibigyan ng tamang sahod sa team niya. Alam niyo ba mga kuys na pwede pang malaglag ang Magnolia at TNT sa playoffs? Depende sa senaryo. Merong 4 na teams ang pwedeng magtabla para makapasok sa quarterfinals at kapag nagkasunod-sunod ang talo ng Mags ang TNT, posible na silang malaglag para sa playoff spot sa ika-8 seed. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Bali ganito yung senaryo mga kuys. Ang NLEX, TNT at Magnolia nagtabla sa 5 wins, 4 loss na record. Habang sa ika-6 spot naman pababa, nagtabla sa 5 wins, 6 loss record ngayon. Kahit nasa ika-3rd spot ang Magnolia, pero dahil sa mga tabla na records nila, delikado pa rin ang Magnolia. Ang remaining games ng Magnolia, Terra Firma, TNT. Kapag natalo ang Magnolia ng isa sa mga dalawang remaining games nila, tatabla na naman sila sa Rain or Shine, Meralco, kahit sa Northport kapag 2 beses silang natalo. At yung 4 or 5 teams na magtatabla siya maglalaban-laban para sa ika-8 spot. Kumbaga para siyang play-in tournament. Alam naman natin na bawat teams na natitira, mas uhaw yan kaysa sa kanila kasi bibihira lang na makapasok. Ibig sabihin, sa dulo ng kompetisyon to, mas asahan natin na mas magiging mainit at pisikalan pang labanan. Pero may kaunting chance pang Magnolia kahit matalo sila ng 2 beses dahil sa kanilang margins or quotient. Gayunpaman, mas magiging mahirap na para sa kanila makatungtong sa playoffs dahil bukod sa tumataas na level na kompetisyon, kapag number 8 seed ka, abay San Miguel pa ang makakalaban mo na naka twice to beat. So para ka na rin nagpakamatay sa senaryong yan. At yung TNT ganun din ang sasapitin, kagaya sa Magnolia. Depende kung makuha nila lahat ng remaining games. Maliban na lang kung manalo ang Mag sa kanilang remaining games. Kapag na-sweep nila ang games na to, mas malaki-laki ang chance nila. Depende pa rin kung swerte din yung ibang karibal na teams. Bakit Magnolia at TNT yung pinag-uusapan natin sa standings? Dahil bibihira mo lang sila makita na nasa laylayan. Kumbaga, hindi ka sanay na makita silang kumakalabit na lang, lalo na yung Magnolia. Ang mas delikado, ang laki ng deficit points ng Meralco kontra Magnolia. Malaki ang differential points kapag kinuwenta lahat ng yan. Baka mabubuenas pa ang Meralco? Malas lang ng Meralco kasi ang remaining game nila San Miguel. Habang Ginebra, sure ball, ika-second seed na yan sila. So tingnan lang natin ang mga possible scenarios kapag naitala na lahat ng outcome kung sino maglalaban-laban para sa 8 spot. Tara, next update. Kaya pala umalis si Renz sa KBL dahil umano kinurakot ng KBL team na to ang kanyang sahod. Bali nagkakatugma po ito dun sa mga issue na tinatapyasan daw ng KBL ang sahod ng mga nasa Asian quota. At medyo out of budget na rin daw ang KBL ngayon sa mga Asian imports. Ayon kay alias Korean Bake, may mga reports na si Ethan Albano ang bagong KBL MVP na hindi daw nasusweldohan ng tama. Pero sa kabila ng lahat, lumalaro pa rin siya sa KBL at bagkos, iniwan nga niya kanyang hometown. Kung sa bagay, no choice naman si Ethan. Kasi hindi naman daw siya eligible maglaro sa B-League. Ngayon, punta tayo sa issue ni Renz. Sa katunayan mga kuys, ang anyang KGC talagang unang tumanggi sa contract extension ni Renz. Pero huli na nung nalaman na may money matters pala itong involved. At sakto na ang JKJ Club interesado sa serbisyo niya. Pero ito pa rin ay kanyang tinanggihan dahil si Renz ay may ibang club na napusuan. Kung si Renz ay practical na masyado natural, tatanggihan niya talaga kahit alin man sa mga KBL teams. Hanggang ngayon hindi pa rin mawari kay Renz kung saan ba talaga siya mapupunta. Kasi hindi lang naman 1 or 2 teams ang gustong makuha siya, kundi pati na rin sa iba't ibang liga dito sa Asia. Siguro sa sobrang dami nila, kailangan ni Renz ng mahabang panahon para makapag-isip-isip kung saan ba talaga siya dadako. Para sa akin ang B-League ang pinakamalapit na opsyon at ito din ang pinakadinadayo ng mga brotherhood niya. Sana makapili na si Renz. Saan man siya mapupunta. Maswerte yung club or liga na yan kasi dadami talaga ang fanbase at magiging matunog pa sa mga Pinoy. Nagtataka lang din ako kung bakit sobrang tagal naman ang decision niya. Baka nga yung handlers din niya nangangala pa ng mas malaking offers o yung offer na pang malakasan talaga. May nabalitaan ako na yung anyang KGC may nakita na agad nakapalit si Renz. Kung di ako nagkakamali, Jeremy Lin. Tapos biglang nagbagong isip. Gusto nila na makatambal na naman ni Renz si Lin. Ay nako, ano ba talaga kuya?
Good luck na lang, Renz, sa next journey mo.